Ngayong araw nga pala guys, nakakuha na naman tayo ng ref tub. Ililipat kasi natin ng lagayan itong ating mga alagang crayfish. Meron na nga rin pala akong maipapangalan dito sa ating alagang pagong. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys ay meron ako nakita. May nadaanan kasi akong ref tub na mukhang hindi na ginagamit. Nagulat nga ako sa malapitan dahil ito ay buo pa. Malinis pa nga ito at nandito pa ang mga bakal. Ang kaso nga lang guys, hindi daw ito binibenta. May tinuro na nga lang si kuya na pwede nating makuha. Ililipat kasi natin yung alaga nating pagong at mga crayfish. Maliit lang pala to at mukhang tamang-tama to sa kanila. Syempre guys, hindi ko nga pala to nakuha ng libre. Maraming salamat nga pala kay tatay dahil binentahan niya tayo ng sirang ref tub. So paano guys? Tara! Nagmamadali na nga pala akong umuwi. Excited na kasi ako magamit itong bago nating lalagyan. Pagdating nga pala sa bahay, agad ko itong pinasok para malinisan. Punong-puno kasi ito ng alikabok at mga putik. Gumamit nga pala ako dito ng sponge at hindi na ako nagsabon. Nahirapan lang tayo ng konti dahil mayroong mga dumikit na mantsa. Hindi naman ito makukuha sa madalian kundi sa pagtsatsaga. Nagawa ko naman to at natapos naman tayo ng mabilis. O diba guys, napakalinis. Tinanggal ko din pala dito yung mga natitira pang accessories. May mga butas kasi ito na kailangan pa nating takpan. Glue stick nga pala ang ginagamit ko pantakip ng mga butas. Kailangan ko muna itong tuyuin para dumikit ang ating pandikit. Subok ko na nga pala to at napaka-effective. Ito rin kasi ang ginagamit ko sa ating naunang ref tub. Sa awa naman ng Diyos, hindi sila naglilik at hindi nababawasan ng kanilang tubig. Pinesto ko na nga pala to sa nasisinaga ng araw. Mas madali kasi sila makakapag-produce ng green water kapag merong sunlight. O diba guys, panibagong kaalaman? Char, maglalagay nga pala tayo ng mga bato at isa na dito ang hollow blocks. May mga lumot na nga pala dito at tinubuan na rin to ng halaman. Maglalagay naman tayo ng clay pot. Ito kasi ang magsisilbing swimming pool ng ating pagong. Sinamahan ko na nga rin pala yung maliliit na bato para kahit papano ay meron silang design. Ginagapangan din kasi ito ng mga crayfish papunta sa kanilang lungga. May nakapagsabi nga pala sa akin na hindi nagka-crossbreed ang ARC at Clarkie. Kaya naman ilalagay natin sila sa ating bagong ref tub para makapagpadami. Nakaisip na rin pala ako ng ipapangalan natin sa kanila. Itong babae nga pala itatawagin nating Marites, habang itong lalaki naman ay si Ramon. O diba guys, ang ganda na kanilang pangalan. Tatawagin ko nga palang Tanggol ang kanilang mga magiging anak. Char! Maglalagay na rin pala tayo dito ng duckweeds para kahit papano ay merong halaman. Nagsisilbi nga rin pala itong pagkain sa kanila pagtagal. Dahil wala nga pala tayong oxygen, konting tubig lang pala ang ating nilagay. Binabawad ko nga rin ito para madali sila makakuha ng hangin sa taas ng tubig. Good news naman dahil meron na tayong ipapangalan sa ating pagong. Bago nga ang lahat, big shoutout nga pala kay Rod Lazaro. Maraming salamat nga pala sa suggestion mong pangalan. Simula ngayon tatawagin ko na nga pala ang ating pagong na si Ninja. Mukhang bagay na bagay naman sa kanya dahil siya ay mabagal. Char, kung nagustuhan naman ni Ninja ang bago niyang tahanan. Madali niya na kasi nakikita ang kanyang kapaligiran. Ngayon ko lang nalaman na humahaba pala ang leeg ng mga pagong. May nababasa nga pala ako sa comment section na kakainin lang daw ng ating pagong ang ating mga crayfish. Hindi nga pala ako naniniwala doon dahil ilang araw na rin sila magkakasama. Maglalagay na rin pala tayo dito ng snail. Maglalagay na rin pala ako ng 2 pirasong isda para magandang pagmasdan. May mga purpose nga pala silang lahat kaya ko sila pinagsama-sama. Naglagay na rin pala ako ng mga bato para magsilbi nilang hagdan. Para hindi na sila mahirapan papunta sa kanilang swimming pool. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!